All Anime Recap Tagalog. Sa ikalawang kabanata, ang babaeng isa sa mga bahagi ng Momobami clan na nagngangalang Erimi Mushibami, ay nag-aalok kina Yumiko at Midari ng isang nakakatakot na pagsusugal sa pamamagitan ng finger-cutting guillotine na laro, na pinamumunuan ng dealer na nagngangalang Inaho Yamato. Dahil sa adik sa pagsusugal sina Yumiko at Midari, ay natutuwa pa ang dalawa nang malaman nila ang isang napakamapanganib at nakakatakot na klase ng laro ang gagamitin ni Erimi, habang si Ryuta ay nag-iisip na isa itong nakakabaliw na ideya. Sa pagsisimula ng laro ay naiinip si Midari at agad na nagpresente na mauna siyang pumutol ng isang string, ngunit nabigo siyang mahulog niya ang guillotine blade. At pagkatapos sumunod naman si Yumiko, na ganun din ang nangyari, habang si Erimi naman ay ganun din. At dahil sa lakas ng loob ni Yumiko at Midari, kahit na ito ay isang mapanganib, ay iniisip ni Erimi na minamaliit nila ang kanyang ginawa dahil sa nilagyan niya ang sistema upang maging ligtas ang kanyang daliri. Nakalaunan ay ipinaliwanag ni Erimi na ito ay isang torture machine ng kanilang pamilya upang gamitin sa pagkuha ng impormasyon. Sa ikalawang round, nagtanong si Yumiko kay Yamato tungkol sa setup, dahilan upang matakot si Erimi na maaaring nasa panganib din ang kanyang daliri, at pumutol ng isang string ngunit nakaligtas siya. Sa 6 na mga string cut, ang ikatlong round ay nagsisimula, at pagkatapos sina Midari at Yumiko naman ay muling pumutol ng higit pa, na lalong tumaas ang panganib kay Erimi, na nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa hanggang sa siya ay umiyak sa takot. Sa mga nakaraan ng Season 1, ay ipinakilala ni Kirari ang kanyang mga bagong miyembro sa kanyang student council, at pumasok ang mga ito na sina Terano at Yumi Totobami, Sumika Warikobami, Miyung Inbami, Miroslava Honbami, Nozomi Komabami, Rin at Ibarao Bami, Miryu Bami, Eremi Mushibami at Rei Batsubami na pawang bahagi ng Momobami clan. At pagkatapos inanunsyo ng angkan ng mga Momobami ang kanilang intensyon na manalo sa halalan, laban sa mga student council ng akademya at agawin ang Hayeko Academy na nagpapasya sa loob ng 30 araw sa pamamagitan ng pagsusugal. Sa pagsisimula, ang bawat mag-aaral ay nakatanggap ng tig-iisang gambling chip na binibilang-bilang isang boto. Samantala, habang nag-uusap sina Yumiko at Ryuta ay dumating naman si Mary at binalaan si Yumiko na mag-ingat sa mga bagong transferee student, na ang lahat ng kanilang apelyido ay may Bami at ito ay relative ng Momobami clan na tumatakbo sa halalan, na kahit ito ay mukhang malayong kamag-anak ni Yumiko. Sa silid ng grupo ng Momobami clan ay nag-uusap sila kung paano nila iligpit si Yumiko, na ipinaliwanag naman ni Rei kung ano ang koneksyon nito sa Momobami clan ng kanilang pamilya, na inatasan si Erimi na labanan si Yumiko at iligpit. Nakalaunan ay nakatagpo ni Rei si Yumiko kasama si Ryuta, na dinala nito si Yumiko sa silid ni Erimi bilang isang banta at nagpasya na iligpit siya ng maaga. Na inanyayahan siya ni Erimi kasama si Midari sa isang sugal gamit ang guillotine na laro na naganap sa nakaraan. At ipinakita ang pagpapatuloy ng kanilang laban noon, na lalong natarante si Erimi habang pinuputol ang bawat string, at sa takot na hindi manalo sa laro, ay natutuwa naman si Yumiko sa psikolohikal na mga pagpapahirap na nilikha ng laro ng pamilya Mushibami. Nang 2 string na lang ang natitira, at sa gigil naman ni Midari, na maputol niya ang 2 string ay inubos nitong putulan ang 2 natitira na biglang hinugot ni Erimi ang kanyang daliri habang nahuhulog ang guillotine blade. Gayunpaman, ang makina ay narig pa rin at sina Yumiko at Midari ay hindi nasaktan, at pagkatapos si Erimi ay natalo dahil sa pag-withdraw nito ng kanyang daliri habang si Midari ay na-disqualify dahil sa pagputol ng 2 strings, na naiwan si Yumiko bilang panalo. Nang maglaon, ay nakipagpulong naman si Terano kay Kirari at pareho nilang isiniwalat na nag-iingat sila laban sa pagkatalo. Habang si Yuriko ni Shinotoa naman ay biglang bumagsak ng matalo sa isang sugal kasama sina Miryu Bami at Miyung Inbami. At nang maglaon, ay ipinakilala naman ni Rei Batsubami sina Miri at Mio kay Yumiko dahil lahat ay naimbitahan sila sa isang labanan para sa halalan, na agad niyakap ni Mio si Yumiko at nasiyahan. At pagkatapos sinalubong sila ni Runa Yomozuki at kalaunan sumali rin si Ryota sa kanilang larong Meme Type 0. Samantala, si Ririka Momobami naman ay nag-aalok kay Mary ng pagkakataong manalo ng 100 boto, na kung mahulaan niya ang numero ng chips na nasa kanyang kamay at matalo ay kinakailangan niyang sumali sa kanilang kampanya. Sina Yumiko at Ryuta ay binigyan ni Runa ng mga advanced na serve chips na ginagarantiyahan ang 24 na oras na serbisyo sa Student Council. Sa unang round ng Meme Type 0 na laro, silang lahat ay tumaya ng mga 30 chips, at natalo si Mio sa unang round habang si Yumiko ay may kakaibang nararamdaman.
Samantala, sa pagpapatuloy ni Ririka na kumbensihin niya si Mary na sumali sa kanilang kampanya, ay biglang tinanggal ni Mary ang mask ni Ririka at naisip ni Mary na si Ririka pala ay kakambal na kapatid ni Kirari at tumangging maglaro. At pagkatapos ay biglang napatawag naman si Ryota kay Mary nang ibalita niyang biglang bumagsak si Yumiko habang naglalaro sila kasama sina Mio. Sa pagdating ni Mary sa silid kung saan, sinabi ni Runa na nangyari rin ito kay Yuriko, at ibinalita ng kanyang doktor na nalason si Yuriko at ito ay kagagawan ni Miri at Mio. Ngunit iminungkahi ni Runa na hindi maaaring makialam si Mary dahil nangyari ang pagkalason sa labas ng kanilang laro. Hanggang sa napilitan si Mary na makipaglaro kina Mio para kay Yumiko, at ngayon ay naglalaro din para sa antidote at isang karagdagang panganib na ilagay ang kanilang daliri sa isang lason na karayom kung sila ay tumiklop o natalo, at sa ikalawang round naman, ay sinabi ni Mary kay Ryuta na ipakita ang kanyang mga card, at pagkatapos, tumaya siya ng 100 boto. Sa pagsisimula ng ikalawang round ng larong Nim Type 0, ang lahat ay tumawag para labanan ang 100 boto ni Mary. At pagkatapos sina Miri at Mio ay nagmumuni-muni sa kanilang mga nakaraan bilang mga bata noon kung saan sila ay bumuo ng kanilang sariling lihim na pamamaraan ng komunikasyon. Na ginagamit nila ito upang ipakita ang kanilang mga kamay sa isa't isa na nagbibigay sa kanila ng isang tiyak na kalamangan. At pagkatapos ay itinuro naman ni Mary kay Ryota kung aling mga card ang laruin, at nagawa nilang manalo sa ikalawang round, at nakuha nila ang antidote para kay Yumiko, at napilitan si Miri na itusok ang kanyang daliri sa isang may lason na karayom. At sa pagsisimula naman ng ikatlong round ay tumaya muli si Mary ng 1,000,000 na ang lahat ay napilitan ding tumawag. Nakalaunan ay ibinunyag ni Mary ang kanyang nalalaman sa pamamahagi ng card dahil ginamit ni Runa ang Gilbreth Shuffle, na pinapanatili ang pagkakasunod-sunod ng mga baraha, at muling tinalo ni Mary sina Mio at Miri na hindi nagbigay pansin sa shuffle. At pagkatapos ay inutusan ni Mio si Miri na magpatalo, ngunit siya ay bumagsak mula sa lason nang siya ay naglalaro ng card, na natapos ang laro nila Mary at Ryota. At nang maglaon, ay gumaling na si Yumiko at pagkatapos tumulong naman si Ray sa pag-injection ng antidote, at nagpasya si Mary na dapat siyang maging presidente dahil si Yumiko ay masyadong adik sa pagsusugal at nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang sugal sa halalan, kung saan si Kirari ay nakalikom ng malaking bilang ng mga chips sa pagboto at malapit ng hominin ng angkan ng Momobami. Makalipas ang 1 linggo, ay nagsimula na ang halalan sa pagkapangulo ng Student Council, at namumuna sa unang pwesto si Kirari habang si Mary naman ay nasa ika-4 na pwesto, at si Yumiko naman ay nasa ika-10 pwesto na may mas kaunting boto. Samantala, tinutuya ni Midari si Yumemi bilang isang idol at iminungkahing hindi siya karapat-dapat na maging isang Hollywood actress maliban na lang sa babaeng nagngangalang Natari, at matalo sa pamamagitan ng pagpapaseksi dahil ito ay kulang sa talento na ikinagalit ni Yumemi. At sa galit naman ni Yumemi ay nagpasya siyang palawakin pa ang kanyang boto sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanyang mga tagahanga. At kalaunan ay nakiusap naman siya kay Yumiko na gumanap kasama niya bilang Dream Creaming Sisters at tumaya laban sa mga tagahanga niya, ngunit ang sikat na bida sa pelikula, na si Natari Koaro, na ang tunay na pangalan ay Sumika Warekobami, ay dumating at hinamon sina Yumemi at Yumiko sa isang 3-part performance contest. At sa pagsisimula ng unang round ng larong isinagawa ni Natari, sina Yumemi at Yumiko, ay nagsagawa ng isang pop song at dance routine, at pagkatapos si Natari naman ay gumanap ng kanyang solong kanta na a cappella at nanalo ng 72, habang sina Yumemi at Yumiko ay nakatanggap lang ng 08 na boto, na kahit na sinuhulan ni Yumemi ang karamihan ng mga manunood para bumoto para sa Dream Creaming Sisters. At kalaunan, ay natakot si Yumemi nang idineklarang nanalo si Natari sa paligsahan at napagtanto niyang nagbayad ng mas mataas na suhol si Natari sa mga madla. At sa mga sumunod na round ay iminungkahi ni Natari ang ikalawang laro na tinawag niyang Green and Bear It, Death Macaron, kung saan ang pagsubok ay magpakita ng walang reaksyon kapag kumakain ng maanghang na macaron sa loob ng 3 oras. Sa unang tikim ni Yumemi at Natari, ay napili ni Yumemi ang platong C at natikman niya ang maanghang habang si Natari naman ay napili ang platong A at nakaligtas, na iminungkahi ni Natari na ang tamang sagot ay ang platong B na ikinamaga naman ng daliri ni Yumemi. Ngunit nahulaan din ni Yumiko kung saan at alin ang hindi maanghang at ang round ay nagtatapos sa isang tabla. Ang huling round ay iminungkahi ng Election Management Committee, at tinatawag na Soixante Trois, na ang mga manlalaro ay maaaring totoo o maling magdeklara ng mga playing card na kanilang pipiliin habang sinusubukan nilang hulaan kapag ang tunay na kabuuan ay nagdaragdag ng hanggang 63 at ang mananalo ay makakakuha ng dobleng puntos.
At pagkatapos lumilitaw na hindi nagtutulungan sina Yumemi at Yumiko, at si Yumemi ang unang pumasa, at inamin na ang mga talento ni Natari ay mas malaki kaysa sa kanya, ngunit nakapagtataka, pumasa din si Yumiko, habang si Natari ay naiwan bilang nag-iisang manlalaro, ngunit ang kabuuan ay higit pa sa 63 at natalo siya, at naiwan sina Yumemi at Yumiko bilang panghuling nagwagi. At pagkatapos ay nagpasyang hamonin ni Yumiko at Sumeragi, ang grupo ni Terano Totobami na sina Ibara at Miroslava, sa isang sugal para sa mga boto sa halalan bilang pagkapangulo ng Student Council, at sumang-ayon silang maglaro ng isang larong tinatawag na Greater Good Game na pinamumunuan ng nagngangalang ni Rumiya Euro. At ipinaliwanag ni Rumiya ang mechanics ng kanilang laro na ang bawat silid ay may nakalagay na 2 box at kasama sa laro, ang pagpili kung maglalagay ng mga barya sa isang personal bank box para sa kanilang sariling pakinabang o sa isang tax deposit box na magpapataas ng mga barya para sa lahat ng manlalaro. At ang mga manlalarong sumasang-ayon na lumahok ay sina Itsuki Sumeragi, Miroslava Honbami, Yumiko Jabami, Ibara Obami at Kaide Manyuda, at idineposito nila ang kanilang mga barya sa ganoong pagkakasunod-sunod. Bago pa ang unang round, iminungkahi ni Rumiya na lahat ay ilagay ang kanilang mga barya sa tax deposit box, ngunit pagkatapos ng unang round, ay mayroon lamang 20 na mga barya ang na-deposit na nangangahulugan na mayroong isang traidor at nagsisimula ang mga recrimination. At para naman sa ikalawang round, iminungkahi ni Yumiko na imbis na magtalo sila at matukoy kung sino ang traidor, ay naisip niyang ang bawat manlalaro ay magde-deposit ng isang set na bilang ng kanilang mga barya sa pamamagitan ng pagsulat sa mga piraso ng papel ng kanilang mga numero. Ngunit pagkatapos ng round ay mas kaunti lamang ng mga barya ang naideposito sa tax deposit box kaysa sa napagkasundoan, na posibleng nagpapahiwatig na ang dalawang traidor ay maaaring nagtutulungan. Nakalaunan ang mga manlalaro ay nagsimulang akusahan ang isa't isa bilang isang traidor, hanggang sa si Kaide ay tanungin ni Sumeragi kung sino sa tingin niya ang traidor, at itinuro niya si Yumiko. Ipinaliwanag ni Kaide kung bakit sa tingin niya ay si Yumiko ang traidor dahil nagdudulot lang daw ito ng kawalan ng tiwala sa iba pang mga manlalaro, kaya sa round 3, ang 15 coins lamang ang nailagay sa tax deposit box. Sa mga talakayan kasunod ng round, ay nalibogan si Yumiko kay Kaide nang ibunyag nito na siya ang traidor, hanggang sa nagkasundo silang dalawa na magsabuatan at hindi magbabayad ng buwis upang silang lahat ay mapahamak. Ngunit pagkatapos ng ika-4 na round, ang 25 na barya ay kumpletong nakalagay sa deposit box, na ang lahat ay nakabayad ng kanilang mga taxes. At pagkatapos naghihinala na ngayon si Kaide na kilala niya ang mga traidor at itinuro niya sina Miroslava Honbami, Itsuki Sumeragi, na nagmumungkahi na nagsabuatan sila sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga tala sa deposit room, na hindi nakikita ng iba pang mga manlalaro na hindi ipinagbabawal ang ganitong mga patakaran. At iminungkahi niya na si Miroslava, na may pinakamataas ng bilang ng mga barya, ay kailangang alisin, na ang ibang manlalaro ay sumang-ayon. At pagkatapos ng ika-5 round, si Sumeragi ay idineklara na panalo na may 45 na barya at nanalo siya ng 100 boto. Bilang bookmaker para sa laro, kailangang ipamahagi ni Terano Totobami ang mga boto, gayunpaman bago magsimula ang laro, ay nakipagkasundo siya ng third party na taya kay Sumeragi upang manalo laban kay Kaide at nanalo siya sa taya na iyon. Ngunit isinakripisyo ni Sumeragi na magbayad ng 150 na boto kapalit ang pagkapanalo ni Kaide, at makalaya bilang isang house pet, at kasunod nito, umatras naman si Sumeragi sa halalan sa pagkapangulo dahil mas interesado siyang manalo sa mga laro kaysa maging presidente ng Student Council. Samantala, ang babaeng nagngangalang Sayaka Igarashi, ang tapat na sekretarya at umiibig kay Kirari, ay nakiusap kay Kirari na ipaubaya sa kanya ang pagligpit sa mga nagnanais na patumbahin si Kirari. At pagkatapos ay nagbigay naman ng update ang Election Committee Chairman, na si Runa Yamasuka sa halalan na pinangalanan ang mga top 10 contenders, kasama si Kirari Momobami na nangunguna para sa may mataas na pwesto, at Terano Totobami sa pangalawang pwesto at Yumiko Jabami sa ika-6 naman na pwesto. At pagkatapos ay biglang hinamon naman ni Yumiko si Kirari sa isang sugal, ngunit galit na galit si Sayaka na tumutol kay Yumiko, at agad na hinamon niya si Yumiko sa isang sugal para sa kanilang buhay. Hanggang sa pumayag naman si Yumiko at ikinatuwa naman ito ni Kirari, at agad na ipinaayos ang laban na tinawag niyang Tower of Doors. Ipinaliwanag ni Kirari ang mechanics ng laro bilang isang sensitibo na laro, na ang bawat pinto ay bumubukas ng 5 minuto at masagot ang code ng pinto. At ang mauunang makalabas ng pinto pababa ng unang palapag ay kinakailangang muling umakyat ng ika-5 palapag.
At ang matalo ay kinakailangang tumalon mula sa ika-5 palabas ng pinto, habang ang mananalo ay kinakailangang kumuha ng bulaklak ng Yuri. At dahil sa pagmamahal ni Sayaka kay Kirari, ay sumang-ayon ito na itaya ang kanyang buhay para sa relasyon niya kay Kirari laban sa pangako ni Yumiko na hindi na ito muling susugal. Sa pagsisimula ng laro, ay naunang pumindot ng password si Yumiko ng pinto, at walang kahirap-hirap na nabuksan niya ang pinto na walang lagusan, at pagkatapos ay nabuksan naman ni Sayaka ang isang trapdoor pababa ng isang palapag, ngunit nagkamali siya ng calculation, habang si Yumiko ay nakabukas naman muli ng isang pinto papalabas ng pader. Ipinagpalagay naman ni Runa Yamazuka na marami sa mga ibinahagi na boto ang ginaganap bilang mga proxy para sa ilan sa mga namunguna sa pagtakbo sa halalan. Sa isang alaala ni Sayaka sa kanyang middle school, ay nakiusap siya noon kay Kirari upang gawin siya nitong personal na sekretarya dahil sa nahuhumaling siya sa pagsusugal. At pagkatapos nalutas ni Sayaka ang mga palaisipan sa trapdoor, at bumaba siya sa unang palapag na nakita niya ang bulaklak ng Yuri, na gumugulo sa kanyang isipan si Yumiko habang hawak nito ang bulaklak. Iniisip ni Sayaka kung saan na si Yumiko, ngunit nagulat siya na makita niyang bumaba din si Yumiko sa unang palapag, at halos mabaliw siya nang makita niyang dala ni Yumiko ang bulaklak ng Yuri na inakalang nauna siya na nakarating sa unang palapag. At pagkatapos ay nagmamadaling umakyat si Sayaka sa taas na bahagi ng ika-5 palapag, at inakalang mananalo siya. Ngunit nagulat ito nang unang makarating sa kanya si Yumiko sa tuktok, na tama ang mga hula ni Yumiko papalabas ng bahagi ng tore. Ipinaliwanag ni Yumiko ang sikreto ng mga pinto, na ito ay umiikot ng 60 degrees clockwise at malinaw na nakikita niya ang mga numero dahil sa liwanag ng buwan. At pagkatapos niyang buksan ang isang panlabas na pinto, ay ginamit naman niya ang gitnang hagdanan upang maglakbay pababa at pabalik. Dahil sa pagkatalo ni Sayaka kay Yumiko, ay inutos ni Kirari na tumalon si Sayaka sa itaas ng tore, at binuksan ni Sayaka ang isa sa mga panlabas na pintuan at tumalon mula sa tore na talagang napamahal siya kay Kirari. Ngunit biglang tumalon naman si Kirari, at iniligtas niya si Sayaka habang sila ay nahuhulog. Nakalaunan ay pareho silang nakaligtas, at pagkatapos lumapag sila sa malambot na safety mat sa halip na matigas na lupa. At dahil sa pagmamahal ni Sayaka kay Kirari, ay nahulog na rin ang loob ni Kirari, at nalibugan kay Sayaka hanggang sa dinilaan nito ang sugat sa noo ni Sayaka at nagyakapan sila. Bagamat natalo si Sayaka sa taya, hiniling ni Kirari na maging sekretarya niya muli si Sayaka, at ipinaliwanag na kailangan niya si Sayaka, at bilang mga estranghero, maaari silang magsimula ng bagong relasyon. Pagkalipas ng ilang araw, ay naimbitahan sina Yumiko, Ryuta at Mary, kasama ang 3 membro ng Student Council, na sina Yuriko, Midari at Ririka, sa isang 100 votes auction na inorganize ng Momobami Clan. At sa paglalakad ni Yumiko at Ryuta, patungo sa silid kung saan gaganapin ang auction, ay nakasalubong naman nila sina Midari at Yuriko. At nahihiyang makita ni Midari si Yumiko, at lumapit ito kay Ryuta, at nagtanong kung ano ang kanyang gagawin, at bakit ayaw ni Yumiko makipaglaro muli sa kanya. Ngunit si Yumiko ay ganap na hindi pinapansin si Midari. Samantala, ang magaganap na 100 votes auction ay pinangungunahan ni Rei Batsubami bilang auctioneers, at ang election committee na si Inaho Yamato ay bilang announcer. At sa pagsisimula naman ng auction, ay ipinakita ni Rie Batsubami ang napakaraming votes coins. At ipinaliwanag naman ni Inaho kung ano ang mechanics ng auction, na kailangan lang gamitin ng mga manlalaro ang kanilang votes coins para sa pagtawag ng kanilang bidding. At kung ang sino naman ang may mataas na bidding, ay siyang mananalo ng 100 boto, at ang lahat na ilagay na boto sa bidding, ay babayaran ng auctioneer. Ngunit hindi maaaring mag-withdraw ang mga manlalaro kung naitaya na ang kanilang mga boto at kinakailangan ng mga manlalaro na manalo ng maraming boto, at ang lahat ng partisipante ay kinakailangan gumamit ng kanilang sariling bidding gamit ang kanilang terminal. At sa pagsisimula ng bidding ay mabilis na tumawag ng unang pagbid si Mary ng 10 boto at natalo, hanggang sa sumunod din na tumawag si Midari kung saan nanalo ang auctioneer sa bid na 80 boto. Napansin ni Mary na ang mga hindi nakikitang sponsor ay nakakakolekta ng 130 boto mula sa mga bid. At pagkatapos ay nagpa siya si Ryuta na pumili sila ng isang order at hayaang manalo ang lahat. Samantala, napansin rin ni Yuriko ang kakaiba sa auction at iminungkahi nito na higitan nila ang kanilang mga bidding upang manalo. At sa ikatlong round naman, ay napagtanto ni Mary na si Ray ay nagbibid ng kanyang sarili, at pinilit ni Mary na pahintuan ito sa pagbibid.
Ngunit iminungkahi naman ni Yumiko na si Ray ay parehong sponsor at auctioneer na tila hindi labag sa mga patakaran, at pagkatapos ay ipinasok naman ni Yumiko ang 3 bilyong yen sa silid, at hinamon nito ang tunay na Ray Batsubami sa isang sugal, at tinanggap ni Ray na tinanggal ang kanyang salamin, peluka at guwantes upang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. At pagkatapos ay isinalaysay naman ni Ray ang kanyang mga nakaraan, noong siya ay isang katulong, na itinuturi siyang na parang isang hayop ng angkan ng Momobami. At kalaunan, ay nakadama siya ng kabaitan mula sa isang babaeng bisita na ipinahiwatig na ito ay ang kapatid ni Yumiko. At pagkatapos ang babae ay tuluyang pinatay ng angkan ng Momobami matapos na matalo sa pagsusugal, at si Ray ay nanumpa sa kanila na maghiganti. At sa pagbabalik ng kasalukuyan, ay idineklara naman ni Ray na mananalo siya sa halalan sa pagkapangulo ng Student Council at magiging pinuno ng angkan ng Momobami. At pagkatapos niyang ihayag na gumagamit siya ng daan-daang boto na nakolekta niya mula sa mga hindi mapagkompetensyang mga estudyante na tumataya, at kung mananalo siya sa halalan, ay ipagpapatuloy niya ang laro. At sa sumunod na round, ay napagtanto ng mga kakompetensya na dapat silang magpatuloy sa panganib na mawala ang lahat ng mga boto, at nagbid si Yuriko, at nanalo ito ng may bid na 79 na boto. Ngunit natutuwa naman si Yumiko sa tila walang panalo na sitwasyon. Habang sa mga sumunod na round ay mabilis na nagbid si Yumiko ng 101 boto, at pagkatapos nanalo naman siya sa mga bid at tinakot ang iba pang mga manlalaro. At muli, ay sumunod siyang nagbid ng 1 boto, na nanalo ng 100 boto mula kay Ray, na humigit pa sa pagsakop sa kanyang mga pagkatalo. At kalaunan, ay nauunawaan na ng iba pang mga kakompetensya ang kanyang diskarte, at ang bawat isa ay nagbibid ng 1 boto sa mga sumusunod na round, hanggang sa maubos ni Ray ang lahat ng kanyang boto. At pagkatapos ay iminungkahi naman ni Yumiko na mayroon pa rin siyang puso, at itinaya nila ang lahat ng mayroon sila sa isang sugal, habang si Ray ay may 3 bilyong yen, laban sa pagpapalit niya ng pangalan ng Job Ami na naging draw ang laban. At upang malaman kung sino ang karapat-dapat na manalo ay naghagis ng barya si Ririka sa pamamagitan ng coin toss, at nanalo si Yumiko, habang si Kirari ay nabighani sa ipinakitang katapangan at pagpapasya ni Ray, at pagkatapos ay personal naman na pinalitan ang kanyang pangalan sa katayuan ng Batsubami, na pinahintulutan si Ray na pumili ng bagong Bami na apelyido para sa kanyang sarili.